May caller na tayo. Si Jenny. Hello, Jenny. Hello. Ay, parang galit si Jenny. Hindi po. Ay, First time ko lang tumawag dito. pag first time, maging malambing ka para ma-enjoy natin. Ano ka ba? Ay, okay. Sorry naman. Hi, Actually, Papa Jack, I'm driving right now. You drive? Oh my... Kaso, You have a hindi car? ako driving. Hindi naman. Nagdadrive kasi ko. Ano, motor? Binanggit mo yung... Hindi, sasakyan. Okay. Nung binanggit mo yung number mo, tinry ko lang i-dial. Sakto naman, na-dial. Alright. I mean, nag-ring. Alright, Jenny, can you do me a favor right now? Can you pull over? Yes, nakastop na ako right Alright, now. and can you please turn off your car radio? Yes, wala Can you naman. not put me on speakerphone or earphones? Yes, nakahawak ako sa handset ko. Oh, ano pang hawak mo, te? Grabe naman si Papa Jack. I mean, where are you driving to right now? Pauwi. Where to? Dito sa Santa Mesa. Santa Mesa, right? Yes. Driving from where? Galing ako teachers eh. Okay. What is the job? Call center agent. Call center agent. So, are you a supervisor or you're entry level? Entry level lang. Rank and file. You do not belong to the mid-management, right? Okay. So, you belong to the below job. Below job talaga. Below! Ano ka ba pag bagong pasok ka, siyempre sa ilalim ka pa lang, hanggang umakyat ng corporate ladder, ang tawag dyan ay below job. Ang baboy ng utak Okay, nyo. sige. Pakirabi, may syllable. B? Oh, Jenny. B? Low. Sorry. Low. Job. Below. Yeah. Job. Si Papa Jack lang, pinapatawa ako eh. Ganun talaga yung feeling, nakakakaba pagkausap ka na. Are you married? Single. Single. Alright. Are you having a problem with someone you're committed with? Actually, Papa Jack, kaya ako tumawag kasi hindi na to problem eh. Nasa stage na ako na nagre-recover na ako. Congratulations. You're gonna get there Thank very, you. very soon. Sana What nga, happened Papa to you? Jack. Okay, kasi ganito, Papa Jack. 5 years kami nung naging ex ko. Okay. Right now, hiwalay kami late May, and then I found out nabuntis ako ng mid-June. Okay. Ilang buwan kang buntis ng June? 6 weeks, Papa Jack. Okay. So, may naghiwalay kayo June, pregnant ka pa? No, naghiwalay kami May 23, oo, pregnant pala ako. Okay. Hindi ko alam. Okay. So, ngayon, 5 months pregnant na ako, Papa Jack. So, And pregnant wala ka. nang communication. Bakit ka nabuntis? Anong ginawa niyo? Hindi ko nga alam, Papa Jack. Nagtitigan lang kami nun. Ay, talaga. Ayaw ko na kayo magtitigan. Baka pregnant ako. Kaya nga, eh. Ano ba? Tapos? First time. Tapos, ayun ngayon wala kaming communication. I mean, hinabol ko, Papa Jack. Wala eh, ayaw daw niya. Okay, I have a question for you. Bakit kayo naghiwalay nung May 22? Okay. Kasi ganito, Papa Jack, yung ex ko na yun, biyudo. Okay. Tapos may mga anak siya. Yung ako single. Ilang taon na Bata siya? pa ako, Papa Jack. Ilang taon na siya? 38. 38. And you were 25, right? Yes. Okay. Biyudo siya. Okay. Ilan ang anak niya? 4, Papa Jack. 4. Alright. Sige. So, nung time na yun, Papa Jack, 19 years old ako, tanga-tangahan pa ako, bulag pa sa pag-ibig, first boyfriend. Okay. So, pinatulan ka naman. Well, actually, it's unfair na yan ang maging tingin mo ngayon. Di ba? Tama Kasi, naman. I mean, for all we know, ate, naging masaya ka. When you were 19, 5 years ago, he was like 32, 33. Niligawan ka niya and everything was okay, everything was fine, tama? Okay? Tama. At hindi ito papapakatanga. You fell in love with him. It happened so naturally. Tama mali? Well, hindi. Tama naman, Papa Jack. Hindi So, naman ako bitter ngayon. Wag mong balikan yung kwento ate na parang biktima ka nung 19 ka kung naging masaya ka naman. It does not sound so good. Hindi naman ganun. You just said it. Okay naman. Alright. Kahit pa paano, I mean, masaya ako nun. I know naman kasi that time naman ako talaga yung patay na patay sa kanya eh.
Ako naman yung talagang habol ng habol. And then, ayun nga, Papa Jack, nagsama kami. 3 years din kami magkasama sa bahay. Tapos, and then, neto lang May, nagkahiwalay nga kami. Marami na kaming breakup, pero nagkakabalikan kami. Pero this time, ito yung pinaka-worst na nangyari. And then, wala na talaga kami communication kung kailan may baby pa kami. Alam niya buntis ka? Sinabi ko, Papa Jack, nung araw mismo nang nalaman kong buntis ako, hindi ako makapaniwala, Papa Jack, kasi 5 years eh. So, hindi ako makapaniwala na mabubuntis ako dahil may problem din ako sa ovary. Okay. So, nung sinabi ko sa kanya, pumunta ako sa office niya. Kasi hindi siya mahanap, wala siya sa kanila. So, pumunta ako sa office niya. Binigay ko yung ultrasound ko. Ayaw niya, Papa Jack, hindi siya naniniwala. Kala niya pinigay ko sa rectang ultrasound. Sabi niya, baka raw way ko lang daw yung para magkabalikan kami. In other words, he did not believe, diba, that he's going to be a father and you, but and it's on him, diba, it's his child. Ganun na nga. Actually, Papa Jack, marami siyang naging reason. Unang reason niya, sabi niya, way ko lang daw para makapagbalikan. Second reason niya, nung pinuntahan ko siya ulit, sabi niya... Teka lang muna, bakit kayo naghiwalay kung gano'n? Kung, di ba, parang siya yung ayaw makipagbalikan sa'yo. Anong dahilan ng paghiwalay niyo, by the way? Kasi, Papa Jack, ang last na usap namin is yung mga anak niya. Kasi, actually, yung setup, hindi namin kasama yung mga anak niya. And then, nitong May, kasi bakasyon, walang school. So, nagbakasyon yung mga bata. Tapos, parang ang nangyari, hindi kasi ako kasundo ng mga anak niya. So, that time, nagsabi yung mga anak niya sa kanya or nagsumbong or ayaw ako makasama. So, parang pinili niya. Kasi sabi niya sa akin, kung hindi ko rin kayang pakisamahan yung mga anak niya, huwag ko na rin siyang pakisamahan. I do the same thing. Okay, tatay. Ganun nga. Diba? Kasi anak yan eh. Kasi whatever we do, yung mga anak, diba, should be treated by you like your own children. Well, naintindihan ko naman siya sa part na yun. Kaso nga lang, ang babaw lang kasi ng pinagtalunan namin. That time kasi, merong cabinet na pinapaayos ko lang dun sa anak niya. Which is nagsabi ako, minasama nung bata, parang ang palabas is pinapaalis ko sila. So, nagsumbong sa daddy. Yung daddy, agad akong tinawagan, nagalit, ganyan. Well, I believe ata hindi yan yung unang pagkakataon. I think it was a turning point. Or I think may mga... Possible. Ha? Oo, pwedeng turning point na. I think meron pang naunang mga issues. Meron pa talaga. Yun. Kumbaga turning point na lang yun. Ganon. Anyways, ate, you are 5 months, 5 months pregnant tonight. And since kumbaga nalaman mo buntis ka, the very first day, hindi na kayo kumbaga nagkakausap? Wala na talaga? Wala na eh. Kasi noong time na yun, Papa Jack, nung nag-break kami, ready na talaga ako mag-move on. I mean, gusto ko na talaga, okay na sa akin mag-let go. Hindi ko lang akalain na may baby pala ako. Okay. So, unexpected talaga. Okay. Kaya lang din naman ako pumunta sa kanya. Pero nung wala naman siya, kasi thrice ko siya pinuntahan, Papa Jack eh. Talagang hindi ako tumigil para at least ginawa ko naman lahat para maging okay at saka sinabi ko sa kanya dahil karapatan niyang malaman. Oh yeah, syempre anak niya yan. Wala naman. Until now, Papa Jack, wala. Kailan kayo nag-uusap? Yun lang yun, that's it? July, mga mid-July. Kasi syempre, alam mo kung saan nakatira, alam mo ang bahay niya. Alam ko kasi malapit siya sa amin. Hindi ka na nag-attempt ulit? No attempt was made after that? Wala na, Papa Jack, kasi siyempre, may pride ka din, di ba? May pride ka din, aminin natin. Siyempre naman. Para sa'yo ate, gusto mong panagutan to, puntahan mo ako yung buntis eh. Ikaw pa pupuntahan ko pa, gano'n. Parang gano'n. Hindi, pero Papa Jack kasi nung pinuntahan ko siya, ginugudugo ako, kaya ayoko na. Na-stress ako eh. Naging maselan kasi yung pagbubuntis ko. Kasi sabi mo nga, di ba, before that, may ovary problem ka na. Alright. Kaya bawal ako sa stress. So, Are you okay right now? Okay naman. Okay na ako, Papa Jack. I mean, actually, sabi ko nga sa'yo kanina, I'm on recovery na. Nasa recovery stage na ako. Nagkakaroon na ako na acceptance na ganun siguro talaga.
Wala akong kahit anong marinig sa kanya or any communication coming from his family, parents, or whatever, kapatid, wala rin naman. So, ganun na lang. Pero alam nila lahat. Papa Jack, ba't mahinig ka? Sabihin ko sa'yo. Wala lang. Parang na-feel ko nalungkot ka sa akin. No. Actually, you have a Parang gift. pinalungkot kita. No, you have a gift. And that is your, babae o lalaki? Wala pang gender, Papa Jack. 5 months na, di ba na ba ultrasound? Sa end of month pa, ayaw pa ni Doktor eh. Okay. Baka raw, di ba makita. Okay. So, pag susunod na nakatawag ako ulit, baka may gender na ako, mabalitaan kita kung nasang stage na ako nun. Hay, parang may kinalaman ako Hindi naman. Wala na ba? Pero ganun na, Papa Jack, kasi ang akin, ang sinasama lang ng loob ko is, wala kasi siyang any words man lang, kahit kausapin yung parents ko, mga kapatid ko, kasi tinatanong nila ako kung ano nangyari sa kanya. Kasi 5 years, kilala siya eh. Nagsama kami. Well, ganito na siya ng pamilya ko. Alright, congratulations to you, Jenny, for having a very wonderful mindset. Diba? Outstanding yung mindset mo yan. Papa Jack, I'm recovering. Though, as a friend, I do not believe you. Honestly, ate, it's just starting. It's just starting. Kasi pag nanganak ka, diba, hindi yung anak ko magtatanong, asan po ang daddy ko, then it will be another set of challenges for you. But for now, diba, I mean, it's a very wonderful mindset that you have right there. And congratulations. Thank you, Papa Jack. Diba, congratulations. Congratulations. Ang gusto ko naman talaga mag-move on na rin, Papa Jack. Kasi wala na rin naman eh. Ayoko na rin ipilit. Ayaw na rin naman niya eh. Yeah. Kasi last time na nakita kami, Papa Jack, sabi niya, ayaw niya daw ng panagutan, ayaw daw niya sa akin, ayaw daw niya lahat. So, wala na. What can I tell you tonight? What is it that you expect me to tell you? Like sabihin na tama yung ginagawa ko, na I'm moving on. Na hindi na ako maasa sa kanya. Are you not really? Parang sa asa, Papa Jack, siguro sa 100%, nasa 15 to 20% na lang. Okay. Because honestly, hindi ako naniniwala hindi ka na maasa. That's not the right term. Tanggap mo na that you're, ang hirap sabihin na, but you're on your own. And you're doing good. Can I say that? Yes, yan. Am I not hurting you? Hindi naman, Papa Jack. So ulitin ko lang Jenny, yung hindi ka na umaasa, ate, is not actually the right term. Because I'm sure ate umaasa ka pa rin. Oo, di ba? Sabi ko nga meron pang 15 to 20% na na. Di ba? So, right now, hindi lang sa basta hindi ka umaasa. But, maliwanag na tanggap mo na, di ba, that dito sa pagbubundis mo, you are on your own. And, tama. Di ba? And you're doing good. And I want to make an overemphasis sa part. You're doing good. Kaya nga, Papa Jack eh. Kasi lahat din naman ng mga taong nakapaligid sa akin, sinasabi na kaya ko naman to. Alam mo, honestly, Jenny, I don't know if kung ngayon, tanggap mo na ko, saan ka nagkamali? Alam ko kung ano mali ko, Papa. Can I tell you, ate, a hunch or yung hinala ko kung saan ka nagkamali? Sige, go. You love the guy, di ba? You love the guy, di ba? And you truly loved the guy. To your credit, minahal mo siya, ate. Kasi marami kang kailangan tanggapin. Pero hindi mo na nagampanan ng matino yung role ng pagiging pangalawang ina sa mga anak niya. Kasi dun yung pag-iwalay niyo. Hindi niya naramdaman. And I cannot blame you. You were 19. Yung generation ng anak niya sa generation mo masyado malapit, di ba? Tama? Tama. So, baptism by fire, itong pag-ibig na ito sa iyo, ate. Maybe down the line, Jenny, someone will come along, someone will be in your life, someone will become a better partner to you. And by that time, ate, yung maturity mo, ate, ay labis-labis na. So, I'm excited. I'm so excited for you that the next time you fall in love with someone, maaalagaan mo na maayos. Tama.
Tama yun. Tama naman yung inisip mo, Papa Jack. Pero nagsama kasi kami. Actually, nakasama ko naman yung mga kids. Tinry ko naman yung best kong tumayo sa kanila as second mom. Kaso nga lang, syempre, hindi naman talaga mapapalitan yung mami nila, of course. Pero ang akin kasi is, maayos ko naman silang pinakasamahan. Pero there were times na nagawa nila ako ng storya. Kaya may mga times talaga na nagalit talaga ako sa kanila. Which is, ang sinasabi ng partner ko is dapat daw patawarin ko na kasi intindihin ko na lang daw kasi mga bata daw yun. Yep, dapat. It's the same suggestion I will give you. Dapat. Mga ganun na. Dapat. You were not supposed to you were not supposed to compete with them like paano ba? Kaaway kasi dapat, diba? Kasi syempre pangalawa magulang ka dapat eh. But then again, mahirap pangatawanan yung role na yan dahil yung generation gap nga ay masyadong malapit. Tama. Kaya nga. But anyway, ito ay nakalipas na, tapos na ito. You are now in a far better place, diba? You are doing good. Soon you will have your own. Soon you will have your own angel, your own baby, ate. And maintindihan mo kung saan siya nanggagaling. And maybe it will be a very, very wonderful realization. Tama, Papa G. Napaka-invaluable, ate. Na rin ako. Napaka-invaluable yung pinagdaanan mo kasama siya. Hindi rin biro, mahalin. Ilan yung anak niya, di ba? Hindi rin biro. So, congratulations, ate. You're doing good. You're doing good. Give my hugs and kisses to your baby pag nilabas mo na, ha? Okay, Papa Jack. Ilabas mo. Malapit na to next year. Pero Papa Jack, may question ako. Kasi for me, hindi ko alam kasi siguro may konting galit pa ako or what. Pero for me kasi, kung lalapit siya, huwag mong pagdamot. Huwag mong pagdamot. Pangunahan na kita. Hindi, I mean, kasi kung lumapit ka ng buntis pa ako, okay lang. Huwag mong pagdamot. Pero pag nanganak na ako, Papa Jack. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang pinagnanakawan mo, ate, ay yung bata, hindi siya. Okay. So, kailangan ipakilala ko pa rin siya, Papa Jack. Huwag mo ilapit yung bata. Hayaan mo siyang lapitan ng tatay. Okay. Huwag mo nang ipilit, ate, yung bata. Nakakaya naman sa bata. Pero pag yung lalaki, anak niya yun eh. I mean, gaano man kasakit, ate, ng ginawa niya sa'yo, gaano man nagpabayaman siya, tarantado, may pinangatawanan. Gago yan eh, di ba? Tama ba? Tama ko pero dyan, ate, anak pa rin yan. Huwag mong pagnakawan yung bata ng pagkakataon, makilala niya yung tatay niya kung may pagkakataon. Okay. Para sa bata. Pero kung yun ay lalaki siya, Papa. Pero wag ikaw lumapit. Wag ikaw lumapit, ato. Diyos ko naman. Okay, tama. So, Papa Jack, tama lang yung ginawa ko na yung paglapit sa kanya ng mahigit, ng 3 beses, 4. Tama na yun, Papa Jack. Yep, tama na yun. Alam niya yung buntis. Kasi kanina, parang sinabi mo, ma-pride pa ako eh. Alin? Sabi mo kanina, Papa Jack, may pride pa ako, kaya hindi na talaga ako lumapit sa kanya. Totoo naman Totoo naman natin. Iba yung ikaw, iba yung ikaw, iba yung pagiging nanay mo. Iba yun, magkaiba yun. Okay. Pero ngayon, Papa Jack, tama na hindi na ako lumalapit. Ano ba ang dahilan ng paglapit mo? Para maging tatay siya o para balikan kayo? Magkaiba yun eh. Para maging tatay siya. Wag mo na ilapit ko. Kakayan mo sa bata. Ganun? Kakayan sa bata. Kasi... Oy, gusto lumapit. Ayaw tumigil. Hindi. Kasi Ayaw tumigil! Ayaw tumigil! Pero okay lang. Sabi ko nga nasa acceptance na ako. Yep. And you're doing good. Konti na lang. Ilan lang ba ang stage na moving on, Papa Jack? First time ko kasi mag-move on. I don't know. Well, ganito gawin natin. Actually, alam yung process. Ganito gawin natin. If there's a way na marinig niya itong usapan natin, what do you want to tell him? Ano ba yan? Huwag mo nang pangalanan. I'm sure kung nakikinig siya, alam niya siya to. Go ahead. Oo nga, piling ko nga alam niya. Pero hindi naman nakikinig sa'yo yun. Nakikinig yun, sikat kaya ako. Huwag ka makulong. Sige, kung nakikinig man siya, Papa Jack, gusto ko sabihin sa'yo na ginawa ko na lahat para maging tatay ka ng anak mo o na magiging anak mo. Sana man lang pumunta ka sa amin, kausapin mo yung mami ko o mga kapatid ko
Para sabihin ko ano talaga yung plano mo. Hindi yung dead ka lang, wala kang sinasabi dyan. Wala akong kahit anong naririnig sa'yo. Sana kahit pa paano maisip mo yung pinagsamahan din naman natin. Tsaka, hindi naman to para sa akin na ngayon para na sa magiging anak mo. Yun lang, Papa Jack. Papa Jack, ba't mahimik ka? Kasi nga naiihi na nga ako. Nakakalungkot naman. Ay, naku. Ba't ka tumahimik, Papa Jack? Ano, Papa Jack, umihi ka na? Ha? Umihi ka na? Kakaihi ko lang habang nasalita ka. Kaya mo pala ako pinagsalita kasi ihi ka lang pala. Kaya ang panghinambut namin yan. Joke lang to naman. Grabe naman. Joke lang. Ano CR? Anyways, ate, there's nothing to tell you. You're doing everything okay right now. I don't know if it's the right thing to do, but everything is okay. Okay. Right? So, tama lang to. Tuloy ko lang to. Wala ka naman Hindi choice. naman to pagiging ma-pride, di ba? I don't know, but you don't have any choice. You are expected, di ba? You are expected to act this way because you are soon to be a mom. Kaya nga, Papa Jack. Alright? Tama. Well, Salamat. Salamat din. Salamat sa pagtawag. Thank you very much. Salamat, Papa Jack. Pwede mo mag-request ng kanta? Hindi eh. Bawal. Oh, pero ano bang kanta gusto mo? Bawal pala. Ano bang gusto mo? Your Love. You're the one that never lets me sleep. O, di ba kinanta mo na lang? To my mind, down to my soul, you touch my... Hindi na pala, Papa Jack. Huwag mo na palang kantahin. Salamat sa pagtawag, ha? Joke lang yun. Thank you, Papa Jack. First time ko lang God to. bless. God bless. Bye-bye. Thank you. Akala ko kasi laging busy Actually, Hindi pala. kachamba ka. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Kaya kasi pag buntis. Sa bagay, tama yan. Anyway, thank you for Papa calling the show. Jack. Bye-bye. Bye-bye. Drive home safe, alright? Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, that's our caller, si